sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Kinasuhan ng PNP si Vice President Sara Duterte at ang Chief Security nito na si Colonel Raymond Lachica at ilan pang mga kasamahan dahil sa umano'y pakikialam sa operasyon ng pulisya sa paglilipat kay OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Meron palang ganong pangyayari, ano? Kabilang po sa kasong kriminal na isinampa laban sa Vice Presidente ay direct assault, disobedience to authority at grave coercion. Ito po ay batay sa mga reklamo ni Lieutenant Colonel Jason Villamor na isa ring doktor ng PNP Health Service. Nasabay ang pag-file ng kaso sa anunsyo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na ipo-pull out si Colonel Lachica at iba pang miyembro ng Vice Presidential Security Group at papalitan sila ng mga bagong sundalo at police personnel na magbibigay ng seguridad sa Vice Presidente. Ito po'y matapos makatanggap ng sabina ang AFP kung saan ay isa sa ilalim sa investigasyon ang existing military personnel na nakatalaga sa Vice Presidente. Kaya't kailangan silang pansamantalang tanggalin sa kanilang posisyon. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk to the edge of Maganda morning. the track. Lamig, lamig. Looms like a bird of Magandang umaga, bayan! crack. Ito po si Jerry Baha. It's alive Humahabol si Anthony Taberna. in the humming Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng across the sky, Friday! Yuhuu! past the stack. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Dusty black Unti-unti nyo na bang nararamdaman ang lamig ng panahon? Talaga naman. Lumalakas na ang ihip ng hanging amihan na magdadala sa atin ng holiday season. Yun! Ito kayang mga nagbabangayang are, hindi kayang palamigin ng hanging amihan? Ha? Sa palagay mo, mother? lifetime to
Mukhang hindi. Dahil ito sa banner story ng pahayagang Manila Times, kung kayo po'y umaasa na ang lamig ng panahon ng Disyembre ay makapagpapalamig sa init ng ulo ng mga nagbabagayang leader ng bansa. Ito, ayon po sa pahayagang Manila Times, ayan ang kanilang banner story. We have reached point of no return. Ayan, naabot na raw po ang puntong wala ng balikan. Kumbaga parang talagang nagkasulian na ng kandila. Sabi nga nung ng iba. Ang sino ba nagsabi nito? Si Vice President Sara Duterte po pala mismo nagsabi na I really believe, ako'y totoong naniniwala that kami have reached the point of no return. Ayun. It is clear that they are really going after me. Malinaw na sila'y na ako'y kanila talagang hinahabol, and they really want to remove me from office. Ayan. Ito raw po ang binanggit ng Vice Presidente sa magkahalong English and Filipino nung ito'y nandyan sa kanyang satellite office sa Zamboanga. Ayan. Ang banner story naman po ng pahayagang Manila Bulletin ay PNP files criminal raps versus Duterte. Ayan, VP rejects detail, says she doesn't trust anyone now. Nako, paano yan? Paano naman yan ngayon? Kung pinull out ng military si Colonel La Chica at yung iba pang mga tauhan doon, at lalagyan ng ibang sundalo, naku po, paano yan kung hindi tatanggapin ng Vice Presidente? Ang banner story naman po ng pahayagang The Philippine Star ay ganun din. PNP files criminal complaints versus Sara. Yun din. At ang banner story naman ng pahayagang Philippine Daily Inquirer, Greg, baka may ibang baka may ibang dyaryo ka pa dyan para baka magtampo. Ay ganun din. PNP sues VP for assault. Ayun. AFP revamps her security. Mukhang tama ang binanggit sa atin kahapon ni Justice Undersecretary Jesse Andres na kahit na ang Vice Presidente ay isang impeachable official, hindi nangangahulugan naman na siya ay immune o meron siyang immunity from suit. Hindi nangangahulugan na siya ay hindi pwedeng kasuhan. Dahil eto na. Ganon din po ang banner story ng pahayagang Malaya, PNP sues VP Sara. At ang pahayagang Manila Standard ay ganon din. Ito, so tungkol naman sa security niya. VP's security to be replaced. Ayan. New personnel to ensure her safety. Mamaya kukuha tayo ng update dyan mula sa AFP. Dati ang pagkakaalam natin, nung tayo nung ako'y nagko-cover pa ng Malacanang, UL, alam ko talaga ang PSG o ang Presidential Security Group, sila rin ang may under ng security ng Vice President. Ayan, Wala noong tinatawag nung mga panahong bago si BBM at VP Sara. Wala akong naririnig na VP PSG. Parang gano'n. Walang gano'n VP PSG. Ang meron lang talaga ay PSG. At ang Presidential Security Group ang sila ring nagbibigay ng mga tauhan sa Vice President. Sa mga nakaraan, maski nung ewan ko lang kung nagkakamali ako pero sa nangyari ho kasi ngayon, parang ibang grupo
Oh, ibang grupo itong napunta kay VP Sara. I mean, ibang parang gumawa ng lumikha ng bagong unit na nagbibigay ng proteksyon. Sa dami nga ba naman nun, kung dati 400, kung umabot ng 400, parang ang isang command na yon sa dami, ano? Oo. Dati-rati kasi ilan-ilan lang naman ang naibibigay na security detail sa Vice President. Ayan. Mamaya kukuha tayo ng update dyan. Binuwag na ba yung VP PSG? VP SPG? VP SPG ba tawag? Vice President Security Group. Ayan. Binuwag na ba yan? At ilalagay na lang ulit sa PSG. Mamaya malalaman nun natin sa mga kinaukulan. Samantala! Flash Report. Flash Report! May pagyanig. May pagyanig ng lupang naramdaman. Saan ito? RH5 Val Gonzales. Come in, Val. Jerry, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ng yanigin ng magnitude 5.2 na lindol ang silangang bahagi ng lungsod ng Tarlac sa lalawigan ng Tarlac. Batay dito sa kalalabas lamang na report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 174 na kilometro. At batay dito sa report ng PHIVOLCS ay wala pa namang naitatala na nakaramdam ng intensity dahil sa pagyanig na ito. Ayon pa sa PHIVOLCS, asahan ang ilang mga damage wala namang inaasahang mga damage habang asahan na ang pagkakaroon pa ng ilang mga aftershocks. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin, Mr. Jalomtang. Alas 6:15 na, ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Thursday, November 28, 2024. Narito po ang ulo ng ating ACS Balita. NBI tumanggap ng parangal, nangako ng transparency sa publiko. Tara Basa ng DSWD, kabilang nasa flagship program ng pamahalaan. Delivery ng automated counting machines ng Miro Systems para sa 2025 elections na kumpleto na. Kamara, duda sa dahilan ng hindi pagdalo ni Colonel Grijaldo. Sa kanilang hearing, nagpadala na ng medical team. Pastor Apollo Kibuloy na ibiyahin na sa Pasig City Jail. At Bonifacio Day, hindi ililipat. Hindi ililipat. Yan sa Sabado. Kaya dun sa mga umaasa, walang long weekend ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, nangako ang National Bureau of Investigation na magpapatupad ng Policy of Transparency matapos makatanggap ang top performing and most requested award sa katatapos na Freedom of Information Awards 2024. Aba,
Director Jimmy Santiago. Congratulations ha, wala ba tayo dyan? Masayang tinanggap ni NBI Director Jaime Santiago ang award at ang nasabing parangal ay hindi lamang isang pagkilala sa trabaho ng ahensya, kundi isang paalala rin sa patuloy na commitment nila sa public service at sa mithiin nilang openness. Ayan, openness and transparency. Ayan, tama. Tama po, yan po ang nadala na ibalik ni Director Jimmy Santiago sa NBI. Yung mga nakakaraan kasi wala tayong nakakausap na mga taga-NBI, di ba? Ano, Mother? Yung mga nakakaraan, mababalitaan na lang natin ng NBI pag nagkaroon ng kontrobersya. Tulad nung ano ba 'yan, yung may kumikending-kending, yung may gumigiling. Yun lang natin nabalitaan ng NBI. Oo. Hindi natin narinig kung ano ba mga pinaggagawa na nila. Ngayon, yan. Dahil kay kay Judge Jaime Santiago, ayan, nakakuha ka agad ng parangal. Ayon kay Director Santiago, ibinibigay ng Presidential Communications Office Program Management Office ang parangal bilang pagkilala sa implementasyon ng ahensya ng gobyerno sa Electronic Freedom of Information at ibinibigay sa mga nakatatanggap ng ibinibigay sa mga nakatanggap ng higit sa 1,000 FOI request na hindi bababa sa 90% closed transactions. Yun, ganun sana. Yan ang kailangan sa mga government offices. Samantala, idiniklara na bilang flagship program ng pamahalaan ang Tara Basa, tutoring program ng Department of Social Welfare and Development. Sa Executive Order No. 76, nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layo nitong magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno, local government units at private sector. Ito'y para sa pagbuo at pagpapalawag ng komprehensibong learning program para sa mga estudyante sa elementarya na nahihirapang magbasa. Sa ilalim ng EO, ang DSWD ay may mandato na tukuyin ang mga eligible beneficiaries, bumuo ng learning and development activities at i-develop ang databases para sa progress reporting at lumikha ng isang evaluation and monitoring framework para sa programa. ACS Balita. Alas 6:24 ang ating oras. Sa ibang balita, na kumpleto na ng Miro Systems ang delivery ng mga automated counting machines na gagamitin ng COMELEC para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, naihatid na ng South Korean firm ang halos 10,000 automated counting machines. Ito'y dinala sa warehouse ng komisyon sa Laguna na siyang huling batch ng mga makina na kumumpleto sa kinakailangang 110,000 ACMs o automated counting machines para sa halalan sa susunod na taon. Sinabi ni Chairman na lahat ng mga machines and election paraphernalia ay sumasailalim na sa hardware acceptance test sa COMELEC warehouse sa Laguna upang makita kung may problema at kung mayroon man, maisaayos kaagad. ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras. Masantos siya kabuasan sa kayo namin. Nagbangon kila. Inatasan ng House Quad Committee ang medical team ng Kamara na suriin ang kalusugan ni Police Colonel Hector Grijaldo na nakakonfine sa Pasig Doctors Medical Center dahil sa iniindang sakit sa balikat. Aba, talaga naman ano. Kasunod dito na ikatlong hindi pagdalo ni Grijaldo sa pagdinig ng komite at pagdadala ng excuse letter. Ayun. Na may kaparehas na dahilan. Baka ano lang yan, frozen shoulder. Ayan. May kilala ako nagka-frozen shoulder. Alam mo, Mother, kung bakit? Kasi ganun ang ginagawa lagi, oh. Alam mo kung ano yun, kung ginagawang ganun? Ayan, oh. Naggaganon, oh. Ayan, oh. Yan. Nagkaroon ng frozen shoulder. Alam mo kung ano yung ginagawa niya na yun? Patagong nagbibilang ng pera. Nasa ilalim ng ganyan, no? Sa iwaladalo tagpat. Nagkaroon ng frozen shoulder.
Kaya yung mga maraming pera dyan, huwag kayong ayusin yung pagbibilang. Huwag patago. Ba't ba yun ninyo itinatago? Saan ba galing yan? Ba't yung tinatago? Babala ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Contempt Creator Paduano. Si Congressman Caraps, kung mapapatunayan nilang niloloko ni Grijaldo ang Quadcom, ay papatawan nila ito ng contempt kasama ang mga kakutsabang polis. Matatandaang si Grijaldo ang police official na nagsabing pinilit siya ni na Congressman Dan Fernandez at Congressman Benvenido Abante na kumpirmahing totoo ang reward system noon ng Duterte War on Drugs. Ito yung sinabi niya nung siya ay humarap dyan sa Senado. Ayun. Siya ho'y hindi naman talaga witness daw ng Kamara. Sabi ho ng mga kongresista. Pero nang ito'y dumalo sa Senado, yun ang sinabi niya. Pinipilit ho nila ako. Nasabihin ko raw ito. Ayan. Kaya ang ginawa ng mga kongresista, sila naman ang nagpatawag. Ayun. Nakakailang patawag na ho ang Quadcom. Hindi ho sumisipot itong si Colonel Hector Grijaldo. At meron daw masakit sa kanyang balikat. Ayun. ACS Balita. Samantala, nasa custody na ng Pasig City Jail si Pastor Apollo Kibuloy matapos ang kanyang medical furlough dahil sa pananakit ng dibdib at impeksyon sa ngipin. Takot-takot na mga sakit ang naglalabasan kapag iniimbestigahan. Ano? May hinihimatay, may panic attack, takot-takot, Kinumpirma ng PNP na nailipat na sa Pasig City Jail si Kibuloy kahapon batay na rin sa utos ng Pasig City Regional Trial Court. Ayon kay Jail Superintendent J. Rex Bustenera, BJMP spokesperson, kasama ni Kibuloy ang iba pang preso at hindi ito bibigyan ng special treatment habang nasa Pasig City Jail. Nabatid na 500% ang congestion rate ng nasabing pitan, katumbas ng 35 inmates sa isang selda na dapat ay para lamang sa 5 tao. Naku po, inang. Seldang para lamang sa 5, 35 ang umuukupa. Woo! Talaga namang parang pananaginipan mo ang kwartong may jacuzzi, may sariling sala at merong entertainment system, Talaga naman kung doon sa ganung buhay ka ng nasanay, nako po, ay parang ang impyerno. Parang impyerno at parang parusa na kaagad ang nangyayari. ACS Balita. Alas 6:30 ang ating oras. Mahupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Wala daw pong aasahang long weekend ang publiko ngayong weekend dahil hindi ililipat. Hindi ililipat ng Malacanang ang Bonifacio Day, November 30 na isang regular holiday. Ayan nakikita natin sa kalendaryo. Sasabihan ko na nga si Mother sana na, Mother, ayan, pula yan sa kalendaryo. Alam na this. Kaya lang Sabado. Nataong ito ay Sabado. Sinabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin nang tanungin ng media kung ililipat ang Bonifacio Day na natapat ng Sabado, kung ito ililipat ng Biyernes, bukas, November 29. Oo nga, okay sana dahil birthday ni G-Boy. Ang aking panganay na anak, si Gabriel Rofel Baha, bukas ang birthday. Okay sana kung holiday bukas, Kaya lang hindi pala. Para maging long weekend. Sa statement na nilabas ng Office of the Executive Secretary, sinasabing no movement of the holiday. Walang paglilipat o paggalaw ng holiday. Gugunatain sa Nobyembre at 30 ang ika-161 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Susunod, alamin natin
Ito nga bang VP Special Protection Group ay binuwag na? At paano kung hindi tanggapin ni VP Sara yung mga bagong ilalagay? Anong mangyayari? Alamin natin mamaya. At sa mga taga Golden Acre Subdivision, Barangay Talon, Las Piñas, abay, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at ang inyong mga telebisyon, at ang inyong cellphone. Kung kayo sa cellphone o sa inyong gadget kayo nakikinig, nanonood ng DZRH, lakasan na ninyo at baka kayo iswertehin. Ulitin natin dyan sa Golden Acre Subdivision, Barangay Talon, Las Piñas. Andyan ang ating Pasko Panalo promo agent na si Sherwin Alfaro. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:33. This time check is walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:37 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Iniimbestigahan na rin ng Department of Justice ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes ng gabi. Ito'y makaraang manawagan ang dating Pangulo sa militar na lutasin ang tinatawag niyang fractured governance sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Justice Undersecretary Jesse Andres, ang panunulsol ni Duterte sa mga sundalo ay maituturing na sedition. Tiniyak naman ni Yusek Andres na bubusisiin nila ang lahat ng anggulo kasama ang pahayag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na umamin na may kinausap siyang tao upang ipapatay ang Pangulo, si First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Samantala, balak daw pong kausapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y para ilatag sa militar ang kanyang mga nalalaman ng mas detalyado at ipaliwanag kung ano ang nangyari sa pondo. Bagaman hindi umano niya saklaw ang mag-loyalty check, kailangan anya ng militar na suriin ang kanilang katapatan sa konstitusyon. Ayaw ding isipin ng dating Pangulo o sabihin ng mga tao na nagpaplano siya ng kudita at nilinaw na hindi siya interesado dito. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Kaugnay niyan, nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Padilla. Colonel Padilla, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga po, Sir Jerry. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Yes, ma'am. Una po siguro ay dito sa pinakahuling news item na aking nabasa. Ano pong ito ba'y nakarating na sa inyo? Narinig nyo na ba ito na ang dating Pangulo ay nagpaplanong makipag-usap sa mga active members and officers ng AFP? Yes, Sir Jerry, no? Yun pong panawagan po sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas para po mag-intervene po dito, no, sa mga nangyayari sa ating politika. Nagsalita na po ang ating Chief of Staff kahapon dito. Hindi po kasi namin trabaho ng Sandatahang Lakas po na gumitna po sa political na usapin. Ang trabaho po namin is protektahan po ang Republika ng Pilipinas, ang ating mga Pilipino po, no? And defend our territory and our sovereignty and ang sovereign rights po natin. Opo, malinaw po yun, Colonel. Pero ito hong balakin ng dating Pangulo na makipag-dialogue o makipag-usap sa military, papayagan po ba ito ng AFP leadership?
Sir, wala naman pong pumipigil po sa ating dating Pangulo na kausapin po ang ating mga kasundaluhan. Bagkus po, naniniwala naman po kami na ang ating mga kasundaluhan, ating mga opisyales po ay highly professional, and then ulit-ulit po namin ito na we remain united po. Ang pakiusap lang po namin is we be isolated po from political na mga usapin po para po mahayaan kami na maging barometro ng sa ganitong mga nangyayari po sa ating bayan. Hindi po pipigilan ng AFP o ng AFP leadership o ni Chief of Staff General Browner ang sinumang opisyal ng AFP na makipag-usap kung gusto silang kausapin ng dating Pangulo? Wala naman pong pumipigil po sa pakikipag-usap po, sir. Ang sa amin nga po, ang amin nga pong munting hiling, sir, is to be isolated from political po na usapin, sir. Tama po, malinaw po yun at yun ang dapat na mangyari. Okay, puntahan ko itong Vice Presidential Security Protection Group. Colonel, kasi dati mga matagal-tagal na rin naman kaming nakapag-cover diyan sa Malacanang. Dati ho ang PSG, Presidential Security Group, ay sila rin ang may under ng pagbibigay ng protection sa Vice President. Dito ho ba sa time ni na BBM at VP Sara, naiba ho ba yun, Colonel? Ngayon po, sir, na-merge po, sir, ngayong time na ito po. We have elevated our unit from Presidential Security Group to become the Presidential Security Command. So it's now a bigger unit, sir, and na-absorb po nito yung VPSG po. So it's now under one umbrella unit, sir. Opo, okay. So linawin lang natin. So dati nang ganon, dati nang isa lang yan na Presidential Security Command o Presidential Security Group, pero sa time ni VP Sara nagkaroon ng bukod na unit. Ito nga ho yung VP SPG. Ito pong VP SPG, kanino po directly reporting ito kung yung pinaka-commander nito? Dati po. Sir, we correct that, sir, dati po, hiwalay siya. This time po, nag-join po siya. Opo. Ngayon pong pinag-join na ninyo, ngayon hong nagkaroon na ng controversy? Hindi po, sir. Dati na po siyang na-join po, sir. Noong panahon po ng previous administration, magkahiwalay po. Magkahiwalay. Sir, it is joint na po. Okay. So opo, malinaw na. Okay, so yun pong dahil joint na siya, yung commander ng VP SPG ay directly reporting sa talagang head ng Presidential Security Command. Yes po, sir. Opo, sir. Opo. At sino po ang colonel ngayon ang commander ng PSC? Sir, ang commander po ng PSG, let me check, sir. It says from the Philippine Air Force po. Ang commander po ng VPSG, sir, is Colonel La Chica. In terms of the PSC commander po, sir, he has previously also served during the previous administration, and now he's become the PSC commander. PSC commander. Oo. Si Major General Nelson Morales po. Si Major General Nelson Morales. So dapat ay directly reporting kay General Morales itong si Colonel La Chica. Tama po, Colonel? Okay. Yes, okay. So sa nangyari ho ngayon sa bagong order ng AFP, papalitan lahat ng naging miyembro at officers ng VP SPG. Not necessarily, Sir Jerry, no? Meron po kasing subpina, as we were told, na manggagaling po sa Philippine National Police. So, coordinations were made po, and para po sa pakikipagtulungan dito po sa investigasyon na magaganap. Kaya mangyayari po itong magiging, temporary po na, na pagpapalit nitong ating mga miyembro ng VPSG, sir. So magiging mix po siya between the PNP and the AFP, sir. Mix siya between AFP. Sa panig po ng AFP, ilan ho bang nakahalo doon? Sa
Sa ngayon, Sir Jerry, it's still under process, so we still don't have the numbers, and it's still for implementation po, sir. Oo. Ang PNP daw ho kasi ay nagbigay na ng 25. So ang AFP na lang ang maglalagay bago ho lahat sa part po ng AFP, lahat bago, Colonel. Sir Jerry, no, let me put it in context, no. As it is under one umbrella unit nga po ng VPSG, ng Presidential Security Command, and joint siya, sir. Pati po kasi, sir, members ng buong PSC in general po can be channeled for the security of the Vice President. Kaya nga so, po. ang pag-deploy po kasi namin dyan, sir, the numbers will dictate kung ano po yung requirement in certain engagements po. Oo, tama. So regardless of the number, hindi po kasi nahiwalay si VPSG, hindi na po siya separate. Oo. So we don't necessarily have to give a certain amount ng number na directly for her lang po, sir. Kasi pwede na pong ma-channel po yung other members of PSC, sir. Oo, dati kasi nabigay parang almost 400 di ba? May time na Yes, sir, nung separate pa po, sir. nung separate pa. Oo, nag-umabot ng almost 400. So ngayon may tinitingnan na kayong number, yung tama lang na number for security ng Vice President. Sir, as I said, sir, the whole strength of PSC can be part of that. Kasi joint pa nga po, sir. So as we protect the President po, we also protect the Vice President, sir. So depende na lang sa PSC commander kung ilan ang kailangang ilagay in a particular situation for the Vice President. Opo. Yes po, sir. Opo. Okay, so wala na hong magiging parang Colonel La Chica sa VPS sa mga ma-assign kay VP Sara? Usually, sir, meron pa rin po, sir, no? Yun ang magiging head po kasi for every Ng detail, for every VIP that we have, meron po tayong head po, sir. Opo. Okay, so si Colonel La Chica, nasaan na po siya ngayon, Colonel, at siya ba'y tinanggal na sa Presidential Security Command? Sa ngayon, sir, yun nga po, under process tayo, sir, no? Pagka na-release po itong subpoena, sir. Oo. Okay, matanong ko lang, normal po ba yon na yun ba'y karaniwang ginagawa, itong narinig natin sa Congress, Colonel, na ang isang military officer na siyang commander ng unit, siya rin na magiging disbursing officer? Siya rin ang hahawak ng pera at magdi-disburse ng pera? Ginagawa ho ba yon sa AFP? Sir Jerry, sir, no, this will be under an investigating panel. So at this point, sir, we request, sir, na hindi muna natin pag-usapan so as not to, interfere with the investigation that's gonna be conducted po. Opo. Sige po, irerespeto po namin yun. Okay, dito na lang po, Colonel, paano ho kung may naging statement na raw ho kasi si Vice President Sara na hindi daw niya tatanggapin itong mga bagong i-assign ninyong mga security personnel dahil ang sabi niya, I don't trust anyone right now. Kung bibigyan daw siya ng ibang mga tao, ay hindi na lang niya tatanggapin. Paano ho yun? We respect po her pronouncement on that. On our case naman po, sir, we are professionals and we are united as soldiers, sir. And PSC is a unit of the Armed Forces of the Philippines. And therefore, sir, it is also our mandate na mag-provide po ng personnel to be assigned in these units po, sir. Oo nga, magiging issue, magiging problema yun. Pwede ho ba siyang mag-request, halimbawa ay pumili ng isang military officer at ilang mga tauhan na i-detail sa kanya? Pwede ho ba yun? These are preferences of our of our primaries. We'll see, sir, moving forward kung ano po yung maging decision po regarding this. As I said, sir, nire-reiterate po namin na ang bawat kasundaluhan po natin ay professional po. And we will be performing our mandate accordingly, sir. Dapat, at ganun nga po ang pagkakaalam din ng publiko sa military. Si Colonel La Chica po ba ay handpick ni VP Sara para mamuno ng kanyang security? Sir
Sir Jerry, wala po akong personal knowledge about that. I'll get back to you on that, sir. Alamin po natin. Oo, para magkaroon siya ng ganung pagtitiwala kay Colonel Chica. Opo, Colonel, salamat po sa oras at kami makikibalita uli sa inyo. Maraming salamat po, Sir Jerry. Thank you po. Colonel Francel Padilla ang spokesperson ng AFP. Doon magkakaproblema kung sakaling ang ilalagay ng mga bagong security personnel ay hindi tanggapin ng Vice President. Paano yun? Sinong magbabantay at titiyak na walang mangyayari sa ating Vice Presidente? ACS Balita. Talaga naman. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 1. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Ay, 1 minuto na lang, alas 7 na. Meron din palang good news. Kahit pala ganito ang sitwasyon ng politika sa atin. Abay, lumakas pa ang piso. Aba, nito mga nakakaraang araw bumagsak na tayo sa 59 level. Ang latest pala ngayon medyo nakabawi ang piso, 58.71. Aha. Tama ba? Ayun nga, 58.71. Oo, at ang ano ba balita sa Bitcoin, ha? Yung mga nag-Bitcoin diyan, yung mga nag-cryptocurrency, aba, 96,100 plus ang isang Bitcoin. Humahataw ngayon din yung yung Ethereum 3,671. Yung mga naglalaro diyan, nag-cryptocurrency. Pero inuulit natin, bagamat nababanggit ho natin dito yan, totoo ho yan, may Bitcoin ho, may cryptocurrency, merong iba't ibang altcoins na tinatawag. Nagkakaroon lang ho ng scam dyan kapag merong nagyaya sa inyong mag-invest. Ayan, ho. Pinakamainam ho, kayo mismo ang mag-trade, yung parang stock market. Ganon. Kayo mismo ang mag-trade, pero babantayan nyo rin, ha? Sino ba yung isang nakita kong nag-post sa isa social media na natalo ng 150 million dahil sa futures o dyan sa leverage, dyan sa crypto. Oo. Meron ho kasi ganun parang sugal. Tatayaan mo, halimbawa, times 20 kung tataas yung Bitcoin. Kung bumagsak, ubos ang pera mo. Kung magkano yung taya mo. Kaya itatayaan mo na bababa ang presyo. Tapos biglang tumaas, ubos ang pera mo. Yung parang sugal dyan sa laro dyan sa cryptocurrency. Kaya kung kayo'y medyo mataas-taas ang greediness ninyo, baka maubos ang inyong pera. Kaya at lalo na doon sa mga nagyayaya sa inyo diyan na mag-invest na ganito at malaki ang kita. Naku po, inang. Pag kinausap kayo ng ganon, pag may kumausap na sa inyo ng ganon, dagukan nyo kaagad. Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Mamigay na tayo ng pera, pambili ng bigas, paring Het. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko. Ayun! Talon, Barangay Talon 5, Las Piñas. Ando ng ating RA6 Sheryl Alvaro. Go, go, go! Jerry, ang kainan. Nahuli na naman ako. Kainan na naman. Talaga naman. Puro karinderya. Sabi ni Greg, Sherwin, sabi ni Greg,
Itong si Sherwin, puro karinderya ang pinupuntahan. Paano ba naman? Naangguluhan ka pa tuloy, ano? Ang palya kaluluto lang, ang sarap. Sobrang sarap, hindi sa maalat. Naglalaro yung laso na ampalaya. Hindi pa ito ang ampalaya. Talaga. Oo, magaling yung pagkakaluto. Ito masarap yung paksiw. Tignan mo yung paksiw na Bangos. naglalang itong taba. Ayan, no? Pansit na Ang taba paksiw. ng bangos. Oo. Basta akin lang dyan, Paksiw na, ang akin lang dyan, yung parting tiyan. Bangos to, baboy. Yung parte ng tiyan lang ang sa akin. Ayun nga, ilang hiwa sa'yo. Tignan mo yung, Nakakagutom. diba? Nagtatakam tuloy ako. Babalikan ko yan, babalikan ko yung kinakain ko. Pero ito talaga yung winner. Aha. Ito talaga panalo bukod sa panalo pagkain. Panalo tong bahay na to dito sa may Golden Acre Subdivision. Naman, napakalinis, napakaganda sa Golden Acre Subdivision. Dahil tong bahay na to, 2 radyo. Aha. May radyo na sa bukano ng bahay. May radyo pa doon sa kusina. Aba, para kahit Yung saan siya magpunta. Sa bahay na ito, Oo. paborito nilang makinig palagi ng radyo. Pero ang naiwan yata si nanay. Wala nang tao. Wala nang tao dito. Ay, may aso. Wala nang tao. Baka kagating ka ng aso. Umaga po. Ayan. Ay, kumain ko lang ito. Flor Haen. Si Ma'am Flor. Ma'am Flor. Tignan mo naman. Yung radyo. Asan yung radyo niyo dyan, Ma'am Oy, Flor? may transistor radio, no? Ito yung radyo niya. Ito naman yung radyo ng mister niya. Ah, tigisa. Mister Enrique na yun. Tigisa sila. Sila. Oo. Baka naman magkaiba istasyon. Ay, hindi, pareho. Ganun sa sumabilang ninyo. Hindi po, loyalist ng DZRH. Yun! Tinan mo nga naman, oh. Ganun sana. Loyalist po kami. Matagal na kayo nakikinig sa Visa Ray. Kailan pa ho? Kailan pa? Sa mga parents, sa mga loyalist. Yun na si husband. Ayun na. Yan na po, si husband. Ay, hello po. Hello. Loyalist din ng DZRH. Aba, talaga naman. Ano pangalan ni Kuya? Bali, Juanito Haen. Juanito. Pala po. Oo. Loyalist ng DCRH. Ay, naku, salamat po sa inyo. Kung anong magulang nyo pala, nakikinig na kayo ng DCRH. Oo. Oo. Hindi ko alam kung anong year yun. Kami lang. 19 Forgotten. Sa Cuenca, Dalipit, Cuenca, Batangas. Kami ang pakialawang may radyo. Yung kapitbahay namin bumili ng Abigon. Kami, Eleton. Aba, pati brand, oh. Yun ang ginagamit namin. Ang mga tao, nakikinig sa amin buhat hanggang gabi, alas Nakikipakinig, ano? Mga tao nakapila. Oo. Nakikinig ng gabi ng lagim. Jerry, pagpasok niya sa loob, TV na, radyo pa. Aba, tinan mo na naman kompleto, no? 100 prayers, Sir Jerry. I was praying for it na sana mapasya ng DCRH kasi lagi kong naririnig. Ayan. Answered prayer. Ayun talaga, oo. Pinagdaanan lang daw nila palagi na sana makadaan dito at DCRH. At kung pagdaan nga natin, totoo, ang lakas ng radyo. Aba, Opo. Treadmill and stationary bike yan. Yun, exercise. Anong hanap buhay nila, Sherwin? Retired nurse. Retired nurse. Parang, Siguro na kasi ako eh. aba, tingnan mo nga naman, mukhang batang-bata pa rin, oh. Lakas-lakas pa, oh. Kaya pa mag-shadow boxing para sa era. Talaga naman. Oo. At dahil dyan, dahil paborito niyo sino paborito ang announcer sa tuwing umaga? Jerry ba? At saka si Anthony Taberna. Yung mahal ng Siyempre naman. Yung naka-schedule, lahat paborito ko sila eh. Gusto ko naririnig sila araw-araw eh. At dahil paborito niyo si Leo Macalma, si Sister El, si Anthony Taberna at si Jerry Baha, meron kayo 1,000 pesos! Yay! Yan, 1,000! At siyempre meron kayong Diesel H, Noche Buena Basket, yan ang para sa inyo yan. Yay! Sa umbrella. Ayan yung umbrella. Oo. Salamat. Kaya naman ako, hindi lang yan dahil pandapan nyo ang Diesel H, meron kayong uniforme magkasama. Mag-titwining kayo ng Diesel H t-shirt. Yay! Yay! Thank you. Yan ako, kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Diesel H, baka kaya sa sunod natin winner sa Diesel H, Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alvaro, DZRH, una sa Pilipinas. Thank you. Una sa Pilipino!
Thank you! 7:08 ang ating oras. Naku po, sunog na naman. Mario Josep. Hindi pa nakakabangon ang mga nasunugan dyan sa Isla Puting Bato. Uy, kahapon nga pala, Operation Lugaw dyan, ang Operation Tulong. Kasama si Senator Lito Lapid. Mother, anong oras yon? Yung nagpakain ng lugaw kasama si Senator Lito Lapid kahapon. Ayun, yun ang mga naman. Kapag natikman nyo naman yung lugaw ng Operation Tulong, yung luto ni May Binauhan, ang ating Wonder Woman, makakalimutan ninyo ang lahat ng problema ninyo sa buhay. At syempre, lalo pa kung kasama pa si Pinuno, si Senator Lito Lapid. Meron na naman palang naganap na sunog sa Santa Cruz, Maynila naman. RH29, Boy Gonzales, come in, boy! May dalawang naitalang sugatan sa sunog dito sa playground compound, sabi ng LRC compound dito sa Quezon Boulevard, grade 310 sa Santa Cruz, Manila. Ayon sa BFP Manila, isang senior citizen na nakaranas ng paso sa katawan, isang 25 anyos na nahirapan naman sa paghinga. Nakapwa naman na nasa maayos ng kalagayan. Nagsimula ang sunog 9:41 kagabi. Kanina lang na fire out, alas 6:25 ng umaga. At nasunog yung napakaraming bahay rito, 200 bahay sa naturang lugar. Unang naitala ang sunog sa 4 na palapag na bahay na pagmamayari ng siyang Gerardo Bantay. Alas 10:25 kagabi ay umabot sa ikalimang alarma sunog at gawa ito sa light materials, napakasikip ng kalsada. Mario Josep, Jerry. sunod-sunod yan sunog na yan. So panibagong ilan na namang pamilya yung nasunugan na yan, boy? Ang pamilya rito nasa more or less nasa 500 pamilya. Mario Josep, ng 1,500 individual. At yung isang yung tabilan to ng ng Manila City Jail. At dating presinto 3 Santa Cruz Police Station na nailipat na rito. Ito yung nasunog, pinaka-compound to, na malaking compound. At nakita ko yung mga residente. Isa sa mga residente, Jerry, ang walang nailigtas na kagamitan. Nasunog yung kalawang palapag nila. Itong naturang. Pakinggan natin si isa sa mga nasunugan na Jerry. Braso lang. Anong oras po nagsimula yung sunog? Mga siguro sir, mga 8:30 ng gabi. 8:30. Tapos nagagamay yung bahay nyo? Oo, nadamay. Ubus lahat dun sa taas. Oo. Tapos wala kami nasalbang gamit. Biglaan kasi ubus eh. Oh. Ito lang, nakasaldo lang ako eh. Oo. Pero ito tindahan, kanina po yan? Oo, kaso nga lang, kanina Nabasa? tapos yung iba, pinamigay ko sa mga bombero. Ngayon, sila nauhaw daw eh. Ano ba pangalan nyo, Manong? Winnie, alias Papang. Salamat po. Jerry, isa sa mga Yan ang problema talaga sabi nga boy, di bali nang manakawan ka na maka 10 beses, huwag ka lang masunugan. Oo, pagka nasunugan ka, ubos. Yung tinipon mo para magtunda ng makagamitan. Pati mga rep nila, laptop, pati pera, 15,000. Na inipon niya, pero nasunog lamang dito sa Quezon Boulevard sa Santa Cruz. So panibagong 500 pamilya yan na kukupkupin ni Mayor Hani Lacuna. Oo, panibagong 500 pamilya na bibigyan ng ayuda ng Social Welfare Department at palagay ko siguro may maraming tumutulong Jerry. Ang problema mainam. Mainam kapag ganitong mag-ieleksyon nagpapaligsahan sa pagtulong yung mga kandidato. Sino do sa Isla Puting Bato, nakapunta na ba lahat ng kandidato ng Maynila? Ang nakita ko kahapon si Senator Lito Lapid. Yung Operation Tulong natin nagpalugaw do sa kaya nga 500. Hindi, tinatanong ko yung mga kandidato sa pagka-mayor ng Maynila.
Si Yorme Isko Moreno, nagbigay siya ng 5,000 bawat pamilya. 2,114 na pamilya. Okay. Katumbas din ng ng 10.5 million yung mga ibinigay na mga tulong na ni Yorme Isko Moreno. Oo. At yung iba mga politiko at talagang marami naman ang Yung isa pang tumatakbo, si Sam Versosa. si Sam Versosa, hindi ko pa napansin. Pero nung mangyari sunog ay narinig ko ay magbibigay din daw ng tulong. Ayun, Isang oo. Versosa. Yan ang Hindi ko kainaman. narinig yung tatlong kandidato sa pagka-mayor, hindi ko pa nakikita na tumulong. Pero marami siguro tumulong yan, baka hindi lang natin napapansin. Pero sa LGU, state of calamity, nagdeklara na rin para magbigyan ng tulong yung mga ang matindi ka Jerry, yung isda puting bato. Halos na lahat ng kalahati ng isda puting bato ay natupok ng yung bahay doon, natupok ng apoy. Okay, thank you, boy. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Huwebes sa 28 ng Nobyembre 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Ilang kasunduan na selyuhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang araw na working visit sa UAE. Vice President Sara, kinasuhan ng PNP Security Group. Kinasuhan ng PNP Security Group papalitan ngunit tinanggihan ng pangalawang Pangulo. COMELEC Chairman Garcia itinanggi na may kinalaman sa desisyon ng COMELEC na idiskwalipika si Erice sa 2025 congressional race. Mga ordinansa ng LGU sa Metro Manila mahigpit na ipatutupad ng NCRPO. 8 taong gulang na bata pinatay sa saksak ng 14 anyos na tiyuhin dahil sa inggitan. At masayang inuman sa loob ng Army Detachment. Nauwi sa karahasan. Isang korporal patay ng barilin ni Sargento. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:16 ang ating oras. This time check is brought to you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:22. Tuloy ang mga pangunahing balita. Ilang kasunduan ang naselyuhan ng Pilipinas sa isang araw na working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa United Arab Emirates. Ayon sa Pangulo, ilang bilateral agreements ang kanilang nilagdaan ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na may kaugnayan sa kultura, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence and digital economy. Personal ding inimbita ng Pangulo ang UAE President na bumisita sa Pilipinas. Bahagi ng pagpapalakas pa sa ugnayan ng dalawang bansa.
Pinagtibay din ng Pangulong Marcos ang commitment ng bansa para sa pagpapalalim pa ng relasyon nito sa UAE kasabay ng ika-50 taong diplomatic relations ng Abu Dhabi at Pilipinas. I have just concluded a short but highly productive visit to the United Arab Emirates. We did this as we commemorate 50 years of very strong and friendly and rapidly progressing bilateral ties between our two countries. At this brief visit, I reaffirmed the Philippines' commitment to further strengthen our bilateral ties, progressing towards new spheres of engagement. I look forward to the implementation of several bilateral agreements in culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, and digital economy, the improvement of government activities, visa waiver for holders of diplomatic, special, and official passports, and investment cooperation. Ang nakabalik na ng bansa na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ibang balita, pansamantalang inalis bilang commander ng Vice Presidential Security Protection Group si Colonel Raymond Lachica. Ayon kay FP Chief of Staff General Romeo Browner, ito ay dahil kasama si Lachica sa ipinasampina ng Philippine National Police. Ito ay para sa pagsasagawa ng PNP ng sarili nitong investigasyon hinggil sa nangyaring komosyon sa gitna ng paglilipat ng ospital ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa ulat ng pulisya, pinagtutulak ni Colonel Lachica ang isang PNP doctor in charge na inatasang samahan si Lopez na mailipat sa Veterans Memorial Medical Center. Ayon kay Browner, papalitan ng mga tauhan ng VP SPG para magampanan pa rin ang mga ito ang tungkulin bantayan ang seguridad ng pangalawang Pangulo. Kasama yung commander because nga kasama siya dun sa subpoena. And aside from that, may mga balita rin po kami na magkakaroon sila ng subpoena sa Kongreso. No? So if these investigations will continue, they will not be able to conduct the security properly and effectively. Kaya nga po, ang gagawin natin is that we will be replacing them with fresh personnel from the PNP and from Si AFP Chief General Romeo Browner. Samantala, malabo nang muling magkaayos sina Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang press briefing, natanong si VP Sara kung may tsansa pang magkabati sila ng Pangulo, pero sinabi nito na naniniwala siyang umabot na sila sa point of no return. Gate ng pangalawang Pangulo, ang panghaharas sa kanya at sa kanyang mga tauhan ay malinaw na indikasyon lang na nais ng Marcos administration na tanggalin siya bilang Vice Presidente, sabay hamon sa Kongreso na sampahan na siya ng impeachment case. Hinarang ng Commission on Elections ang kandidatura ni dating Caloocan City Congressman Edgar Erice. Sa 13 pahinang resolusyon, kinatigan ng COMELEC 2nd Division ng petisyon ng isang Raymond Salipot upang ipadisqualify si Erice sa pagtakbong kongresista na ikalawang distrito ng lungsod. Paliwanag ng COMELEC, malinaw na nilabag ni Erice ang Section 26 ng Omnibus Election Code dahil sa pagkakalat ng maling impormasyon. Nagugat ito sa reklamo ni Salipot na mali at nakakaalarma ang mga naging pahayag sa media ni Erice kaugnay ng preparasyon ng gobyerno para sa halalan sa susunod na taon. Kabilang dito ang paglalarawan ni Erice na tila guinea pig ang Pilipinas na pinag-eksperimentuhan ng South Korea based provider na Miro system para sa kanilang automated counting machine na hindi anya nagagamit pa sa anumang eleksyon sa anumang parte ng mundo. Samantala, wala naman daw kinalaman si COMELEC Chairman George Garcia sa naging desisyon ng COMELEC na i-disqualify si Erice. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Chairman Garcia na simula nang ihain sa kanilang reklamo kalaban kay Erice ay nag-inhibit na siya sa kaso. Ayon kay Garcia, kahapon din niya lang nalaman ang naging hatol sa reklamo laban kay Erice at ang dahilan kung bakit siya na-disqualify. Ang kontensyon ng mismong petitioner at naging kontensyon ng dibisyon ay parang dahil sa sinisira niya integridad ng halalan. Ngayon po, ang problema po pala ni former Congressman Erice, hindi pala siya nag-file ng kanyang answer o sagot doon sa kanyang petisyon na ilatag sa kanya.
Hindi binigyan po siya ng order o summons, pero doon sa mismong panahon na hinihintay yung kanya pong answer, ay hindi po niya ginawa at hindi po siya nag-file. Ayun. Ganun pala. Si Comelec Chairman George Garcia. Samantala, mahigpit ang direktiba ng bagong NCRPO Director sa lahat ng police commanders na mahigpit na ipatupad ang mga ordinansa ng mga LGUs sa Metro Manila. Kabilang sa tinukoy na ordinansa ni Police Brigadier General Anthony Aberin, ang pagbabawal sa pag-inom sa public places, paninigarilyo, curfew sa mga kabataan, at paggagala-galang nakahubad sa lansangan. Naku, ayan na. Isang araw matapos maupo bilang NCRPO Chief, halos 7,000 individual na ang nahuli dahil sa paglabag sa iba't ibang ordinansa. Higit sa 2,000 rito ay pinagmulta. Layunin ng kautusan ni General Aberin na matiyak ang isang mapayapa, maayos at ligtas na kapaligiran at mas disiplinadong komunidad. Isang 36 anyos na korporal mula sa Iloilo City ang nasawi ng pagbabarili ng staff sergeant habang nagiinuman sa loob ng Army Detachment, Mariosep, sa Sipalay City, Negros Occidental. Inilalang nasawi na si Corporal Arnold Sumaribus, miyembro ng 15th Infantry Battalion, habang ang sospek ay si Sergeant Charlemagne Nebehet ng Lanao. Sa investigasyon, lumitaw na nagiinuman ng 2 sundalo dahil birthday ng isa nilang kasamahan nang magkaroon ng matinding pagtatalo. Bumunot ng baril si Sargento at binaril si Corporal na tinamaan sa kaliwang braso at dibdib. Ayon kay Brigadier General Joey Escanillas, commander ng 302nd Infantry Brigade, isolated case lamang ito at hindi nila kinukonsinti ang ginawang pag-iinuman ng kanilang mga tauhan sa loob ng Army Detachment. Ayun! Patay ang isang 8 taong gulang na bata matapos pagsasaksakin ng 14 anyos na tiyuhin sa Binalbagan, Negros Occidental. Sa ulat ng pulisya, natagpuan na lamang na nakabulagta sa isang tubuhan at duguan ang biktima. Umamin sa krimen ang suspect pero hindi nito isiniwalat ang dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang sariling pamangkin. Tinitingnan ng pulisya ang posibilidad ng inggit bilang pangunahing motibo sa pagpaslang. Gumugulong na investigasyon ukol sa insidente habang nasa custody muna ng DSWD ang 14 anyos na sospek. Alas 7:30 ang ating oras. Alamin muna natin ang sitwasyon. Ano unahin natin? Ay, ito muna. Nasa linya na natin si Colonel. Si Police Colonel Van Jason Villamor ng Quezon City Police District. Colonel, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Good morning po. Apo, teka, Colonel, ano ba itatawag namin sa inyo? Colonel? Doc Colonel? Paano po ba? Kung ano po ang mas komportable po kayo, wala po problema. Oh, bihira ho kasi kaming makakausap ng doktor na police colonel pa. Ano? Ano ho ba nauna doon sa pagiging police ninyo o pagiging doktor? Pagiging doktor po. Nagdoktor muna kayo bago kayo pumasok sa PNP. Opo. Ayun, opo. Okay. Puntahan na ho natin yung kasong isinampa ninyo laban kay VP Sara at kay Colonel La Chica. Ano po ba nangyari, Colonel? At kami nagulat na lang na meron palang tagpong ganon sa Veterans Hospital. Hindi ko rin po in-expect yung mga nangyari. Pero bagaman nangyari na po yun, yung mga lawyers na lang po namin ang mag-elaborate, magpapaliwanag at maghahayag, maglalatag ng mga dokumento na hinanda po namin attendant to that case. Kayo po ba'y sinaktan, Colonel? Doc? Hindi ko po
Pero may naramdaman po ako na may tumulak sa akin. So, dahil po sa mga nangyari, hinayaan ko na lang po yung nangyari na yon. Hinayaan ko na lang po yung nangyari na yon. Yung pagtulak sa inyo. And then, yung Papa. pagtulak po na yon, kasi nga po, yung focus ko na magampanan ko yung trabaho. magampanan ko yung Trabaho ninyo. trabaho ko. Bakit nga po ba kayo nandun, Colonel? Paano kayo napunta doon? Meron pong tawag sa akin from the House of Representatives kasi nga po tumawag sila ng police assistance through the office of the District Director, Quezon City Police District. So, the chief of the district health unit. So, tinawagan po ako ng Office of the District Director to proceed sa House of Representatives para po mapagsilbihan, matugunan yung request ng House of Representatives ng police assistance saka medical assistance para daw po dalhin ang isang pasyente papunta po ng Veterans Memorial Medical Center. Ayun. So, doon po nakatuon. Doon po nakatuon yung attention ko. So, I simply ignored what happened pero naramdaman ko po yung pagtulak sa akin. Saan po nangyari yon? Sa Congress pa o dyan na, nung kayo'y nakarating na ng veterans? Nasa veterans na po. Sa veterans So, habang pinipili po namin yung pong mga footages kasi po that time naman po I do not have the luxury of time. So habang kasi nga po nabanggit ko po kanina na nakatuon po ako sa pasyente. Opo, nabanggit ko po yan. Opo. Ngayon na pagtanto ko na kako parang na may mali. Ginagampanan ko na yung tungkulin ko. Na nagawan pa ng ganyan. Opo. Colonel, yun ho bang pagtulak sa inyo ay nasundan pa ng iba pang physical assault? Hindi ko po yung ibang mga nangyari. Gawa po ng ako nga po nakatuon doon sa pasyente. Opo. At ang tumulak o gumawa nun ay si Colonel La Chica. Hindi ko po sir sa ngayon po ayaw ko pong mag-comment about that. Kasi naisampan naman na po namin ang kaukulang dokumento na kailangan po para ma-explain din po namin in a proper forum yung nangyari po sa akin. Sa tulong po ng aking mga lawyers, as of now, sir, ipagpaman po ninyo, hindi na po muna ako magko-comment. Hindi ko na po didetalihin, ayingin ng detalye. Pero gusto lang natin na ma-establish, Colonel. Una po ay nagpakilala po ba kayo, nakilala po ba kayo nila na kayo'y isa ring person of authority? Kasi pareho kung si Colonel La Chica, pareho lang parang kayong Colonel. Dapat respetuhin niya rin kayo.
Bagamat magkaiba kayo ng unit, siya ay sa AFP, ikaw ay sa PNP, pero pareho kayong opisyal. Di ba? Opo. Nagpakilala po kayo, nakilala niya kayo. Nagpakilala po ako doon sa hospital na ako po ang ng Quezon City Quezon Police City. District. Naka-uniform din po kayo nung tagpong yon? Yes po. Naka-uniform naman pala kayo. Okay. So dapat doon pa lang sa uniform nakita na niya na kayo ay isa ring opisyal. Okay, gusto ko lang po ma-establish, Colonel, kung kasi direct assault. Pumapasok na po ba sa direct assault, sa kasong direct assault yung pagtabig o pagtulak sa inyo, sa tingin ninyo? Sir, yung legalities po, hindi ko po forte. Baka po naman, kung yan po usapang medical, may isi-share po akong idea kung yun pong mga elements ng isang for example, elements ng isang disease entity. Kung yan po nabanggit nga po sa inyo usapang medical, makakapag-comment po ako. However, ayaw ko pong i-encroach. I do not want to encroach matters of which I have no skills. I have no expertise. Kasi po along the way, baka magkamali po ako. So, I will leave it up to my lawyers. Opo. Pero sa paniwala ninyo, dahil kayo yung nag-file ng kaso, kayo yung naniniwala na yung buong pangyayari, bagamat ayaw ninyo pang banggitin sa amin, ang binanggit nyo lang kayo ay tinulak. Kaya ang tanong ko kanina nasundan ba yon ng mga sumunod pang mga physical assault? So kung sa tingin ninyo dahil kayo yung nag-file ng kaso, so lahat ng ikinaso ninyo, yung buong pangyayari ay pasok sa direct assault, disobedience, and grave coercion. Ang magdi-determine po, sir, hayaan ko na lang po ang mag-determine ng merits ng kaso ay yung mga authorities like the prosecutor's office and then yung mga judge o kung sino pa man na authorities na tasks. Tama po. Sila po ang titingin. Submitted. Opo, tama po kayo doon. Sila ang titingin kung may basihan yung inyong mga reklamo. Pero kayo po yung tinatanong ko as a complainant, sa tingin nyo po ba, personally, kayo po isa ring alagad ng batas at alam nyo rin ang batas, sa tingin ninyo, yung nangyari, yung pangyayari sa inyo ay pumapasok dito sa lahat ng mga kasong isinampa ninyo? Sana po naman maging fair po sila sa mga decisions relative to this case para po yung in our pursuit, sana po maging fair sila yung mga hahawak ng kaso. Kasi po yung mga kailangang dokumento na isubmit naman na po namin sa kanilang tanggapan. May video ho ito, Colonel? May yung buong pangyayari, sasabit nyo bang ebidensya yon? Meron po kaming naka-attach doon na footages. So, tulad nga po ng nabanggit ko, together with the documents and then yung footages as attached as our evidence. Opo, to substantiate our claims. So sana naman po tulad nga po ng nabanggit ko kanina,
maging patas po sila. Opo. Tama in po. the determination of the merits of the case. Doon po sa parte ng grave coercion, meron ho bang mga pagbabanta o pamimilit, pamumuwersa na ginawa sa inyo si Colonel La Chica at mismong si Vice President Sara? Yun pong mga particulars na yan, sir, hindi ko po mai-enumerate kasi po doon po ako nakatuon sa pasyente ko, and then thinking na yung pagpunta ko po doon covered ng documents. So, yun pong mga pangyayari na yon, hindi ko po binigyang diin, hindi ko po binigyang pansin. Kasi along the way, kung yun po ang pagtutuon ng pansin ko, baka po naman maneneglect ko yung pasyente na siya po yung pinaka-importanteng karakter at that time. Opo, tama po yun. Nung time na yun ang ginawa ninyo. Pero dito po, bukod sa inyo, ay meron po bang mag-corroborate na kayo ay biktima ng direct assault at merong nakagawa ng disobedience at grave coercion laban sa inyo? May mga nag-submit din po ng kanilang mga statements. So, hindi ko po matukoy yung details ng kanilang mga statements. Pero meron pong nag-submit ng documents kahapon. May mga witnesses po na nag-submit ng documents. So, hindi ko po matukoy yung kanilang mga statements kasi po hindi ko po ito nakita. Opo. Okay, Colonel. So, aantabayan na lang namin ang magiging action dito ng piskalya. Ano po? Opo. Salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po, Colonel Villamor. Marami pong salamat at nabigyan din po kami ng pagkakataon na maipahayag po ang aming saloobin. Marami pong salamat sa inyo at magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong pong mga tagapakinig. Opo. Mag-ingat po tayo lagi. God bless po sa ating lahat. Si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor, siya po yung District Medical and Dental Unit Head ng Quezon City Police District. Ayun. Inaalam po natin sana sa kanya yung buong pangyayari para magkaroon ng ma-picture sa atin yung buong pangyayari para maging basihan nung kanyang pag-file ng mga kasong direct assault, disobedience at grave coercion. So ang naibabanggit lang sa atin ay yung pagtulak, yung pagtabig. Kaya ang tanong ko nga, sapat na ba yun para maging basihan ng direct assault? Meron bang mga sumunod na pangyayari? Ayaw ho niyang i-detalye ang buong pangyayari. Abangan na lang natin. Basta kayo rin wag basta-basta nananabig. At syempre, kapag parehong naka-uniforme, sa police and military, may respetuhan sa isa't isa yan lalo na't naka-uniforme. Kapag meron talagang isang feeling niya mas mataas siya, lumaki na ulo, ayun, nawawala na ang respeto sa kanyang kapwa person in authority. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:47. This time Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kabilis ng oras, 4 na minuto na lang, alas 8 na.
Alamin nga natin ang unang gabi sa BJMP. Ni Pastor Apollo Kibuloy, kumustahin natin? RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel. Magandang umaga, Jerry. Nandito tayo sa paligid nitong Pasig City Jail Compound kung saan magkakosa na sila Pastor Apollo Kibuloy at dating Bamban City Mayor o Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pero syempre magkahiwalay. Naging normal naman ang sitwasyon sa Pasig City Jail sa Magdamag kasabay nitong unang gabi rito ng religious leader. Ayon kay Jail Superintendent J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP, wala na italang untoward incident sa male dormitory ng Pasig kung saan opisyal na nga na-turn over ang kustodiya ng religious leader. Pero matapos mailipat ng Philippine National Police si Kibuloy, ganap na eksakto alas 5:05 ng hapon kahapon, hindi agad dinala sa normal na selda ang akusado sa qualified human trafficking. Kinumpirma sa atin ni Bustinera na ipiniit muna si Kibuloy sa classification cell kung saan dinadala yung mga bagong kosa na tila nagsisilbing quarantine. Mananatili doon ang pastor sa loob ng hindi lalampas sa 2 linggo bago siya ihalo sa siksikang kwarto. Wala lang mailabas na larawan ka, Jerry, BJMP. Pero itong tutuloy ni Kibuloy kalaunan, may lawak lamang na 20 square meters kung saan nagsisiksikan yung higit 30 katao. 35 daw. Pero yung lugar niya ngayon, ano yung parang... Parang classification siya lang pinaka-termino ka, Jerry. Mag-isa lang siya doon? Buka, pero doon dinadala kasi yung mga bagong salta. So for 2 weeks or not more than 2 weeks, parang quarantine sila doon. Lalapat kung matatandaan, ay kagagaling lamang sa medical farlo o sa hospital nitong si Pastor Kibuloy. Nauna nang ipinaliwanag ng PNP sa pahagi ni Police Brigadier General Gil Fajardo na ipinatuloy lamang ng Pasig RTC yung nabalam noong transfer ng KOGC head dahil tapos naman na umano ang gampani ng pulisya habang naka-medical furlough itong pastor. Paglabas kahapon sa Philippine Arts Center, inilaagad si Kibuloy sa Pasig BJMP at hindi na idinaan pa sa PNP Custodial Center. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, Pangunahing balita sa showbiz. yeehaw! Ay, Kuyang Eric Dimacolangan dyan sa PPA. Kumusta ba? Mayroon ba tayong ride dyan? Abay, yayain mo na si ASEC General Eli Cruz ng Strong Tiger Alliance of Riders para mag-schedule na ng ride. Kasoji Jimenez at si Jay Gomez ng London na lagi daw nakatutok. Sabi ni Andy De Los Reyes. Marami rin ang nainip do sa mga sagot ni marami rin ang nainip do sa mga sagot ni Colonel Villamor, Happy birthday kay Provincial Treasurer Attorney Tess Camacho. Ng Bulacan. Aba, Attorney Tess, birthday mo pala, ha? Happy birthday. Eto na. Sino ba itong magaling na aktres na isinusuka daw ng production staff dahil super prima donna at supladita? Aba, sino ba yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alino. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Iraratsada natin to dahil wala na tayong oras pero nakakaloka sa super mega nakakabaliw ang magandang actress na mahusay umarte pero supladita na kung saan ay sinusuka siya ng kanyang mga staff. Ang dahilan masyado itong prima donna. Talaga? Ito sa set ng taping or pelikula ay hindi pa ito nakaayos pero marami na itong kuda rito, kuda doon. Pero parang maamo naman ang mukha niyan. Maamo ang mukha, maganda ang mukha pero ang agwali ay talaga namang lutang na ay, ngayon. Talaga? Ang kanyang pagiging intrimitida, ang kanyang pagiging maldita.
Kaya naman ang staff niya ay ayaw na siyang makakasama. Kasi dumarating daw ito sa set ng hindi nakaayos ang mukha, walang makeup and everything. Late nang dumarating, nagmamaldita pa at pinag-aantay pa ang kanyang mga kasamahan. Well, dati-rati ay hindi naman ganito ang ugali ng naturang actress, pero ang feeling niya ay isa sa mga importante sa isang network na kanyang niliptatan, ay eto siya ngayon nagmamaganda. Yan ang ating kung sino ito? Ayan, ang pangalan niya ay Batang Bata. Ayan. Batang Bata? Oo, tapos ang kanyang surname ay mula sa isang hero. Ayan. Magaling daw sa negosyo yan. Marami raw negosyo rin yan. Marami itong negosyo, totoo. Oo. Kanya ba yung Dinin De Luca? Ha? Isang branch? Yan natin. Yan natin. DCRH. Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinilio para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Babu! Ay, talaga namang kabilis ng oras. Andito, naglisaw na. Naglisaw na ang mga bubwit nila kay Deo. Mukhang maraming dalang chismis. Kaya hatid sa paratondo ng damdaming bayan. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Bye! Happy weekend! Woo! This time check is